kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre, bagong lahat, binabati po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, sa ating papatuloy, binabati din po natin mga minamahal ko mga kababayan, maging ang ating minamahal mga kababayan sa abroad, no? Maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon, ito pong isang opisyal ng AFP, na walang iba kundi si Congressman tuloy, Colonel Mungao, no? Na kung saan ay inalis sa pwesto dahil di umano sa mga post nito, sa mga naging pahayag niya sa kanyang Facebook, no? O sa pinost niya sa kanyang Facebook. Okay. So dahil doon mga minamahal ko mga kababayan, siya po ngayon ay nasa ilalim ng pag-iimbestiga ng Armed Forces of the Philippines. At syempre, marami po sa mga kababayan natin, mga kababayan, ang talagang napaisip, no? At kanya-kanyang haka-haka at kanya-kanyang mga tanong sa kanilang mga isipan. At syempre, nito mga nakarang araw, sa ating pong mga kababayan, marami pong tumatawag sa atin at marami pong nagchat-chat at meron din pong mga nagtatag sa atin tungkol nga po mga kababayan sa usapin pong ito, no? So, meron po akong nababasa, no? Meron akong nababasang mga message at karamihan sa kanila ay may kanya-kanyang mga haka-haka. Alam nyo mga kababayan, yung ibang mga kababayan natin nagtataka kasi sabi ng iba, bakit daw tinanggal kung nagpapahayag lang naman itong si Mungao ng kanyang saloobin patungkol sa Administrasyong Marcos, no? Bakit daw tinanggal? So gustong palabasin ng ating mga kalaban o ng kabila na panggigipit ang ginawa po dito kay Colonel Mungao, no? O siya ay ginipit ng administrasyon. Yan po ay base lang po sa kanilang mga sinasabi, pero hindi po yan galing sa atin, base din po yan sa akin nababasa, no? Na tila ginigipit daw yung mga puro daw ginigipit daw yung mga pumapabor sa mga Duterte. So sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, ito po ay hihimay-himayin natin para maintindihan po ng ating mga kababayan kung ano ba ang kaibahan o ng sitwasyon ng isang sundalong active sa isang ordinaryong civilian, no?
Kasi sa mga hindi nakakaalam kasi, akala lang nila tama yung kanilang opinion, katama yung kanilang sinasabi, no? Kaya sa bagay, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan dahil wala naman po yung pinagkaiba sa isang taong nagsasabi ng isang bagay na hindi niya alam, no? So para maging ano po tayo sa mga nangyayari o sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa usapin ng kaibahan ng sibilyan at sa isang active na sundalo, ayon po sa 1987 Constitution o Article 16, Section 5, dapat manatiling neutral ang AFP at hindi makikilahok sa partidong politika. So, ibig sabihin, may sinusunod po silang Constitution na nakapaloob po sa Article 16, Section 5. So, yan po, kapag pumasok ka sa AFP, yan po ay panunumpaan mo, natutuparin mo. No? So, ibig sabihin, meron kang pinirmahan, meron kayong agreement. No? Bago ka pumasok sa AFP, alam mo na yung sitwasyon mo o magiging kalagayan mo. Alam mo na kung hanggang saan lang yung limitasyon mo. Alam mo na ikaw ay sundalo at hindi sibilyan, no? So, maliban sa pag-vote, ang sinasabi dito, dapat neutral daw ang AFP o mga kasunduluhan natin at hindi makikilahok sa partidong politika maliban sa pagboto. So, ibig sabihin, kasama ang mga AFP, mga kapulisan, at iba pang mga ahensya o mga nasa gobyerno sa pagdating sa pagboto, karapatan nila yon. Hindi inaalis ng 1987 Constitution yan. No? So, ang pwede lang palang gawin ng isang sundalo ay bumoto ng naaayon sa kanyang kalooban. Kung sino ang kanyang gusto, iboto niya. Pero, hindi siya pwedeng manghikayat sa kanyang mga kasamahan na ito yung boboto ko, ito yung iboto nyo din. O sabi hindi siya pwedeng mangampanya bilang isang sundalo. Dapat neutral nga eh. Pag sinabing neutral, sino ba sa inyo yung nakakapag-drive ng motor? Di ba? Alam nyo, kapag ikaw ay nagda-drive ng motor, maintindihan to ng mga driver eh. Kapag ikaw ay nagda-drive ng motor, para hindi umandar yung motor, no, kahit yan ay pindutin mo yung pihitin mo yung kanyang gasolinador, pag yan ay naka-neutral, hindi aandar yan. So, ibig sabihin, kapag neutral ka, hindi ka aandar, hindi ka aatras, parang sasakyan yan. No, kahit yan pa i-reverse mo, basta merong sasakyan na motor na may atras, di ba? Katulad Rakal. Hindi, may tuturing ba na motor? Yes, motor pa rin yata yun, yung Rakal o parang multicab na din. Pero parang gano'n yung ibig sabihin natin dito, di ba? Basta naka-neutral ka, hindi ka pwedeng gumalaw. So, ito ay para, tuloy natin ito ay para manatili ang pagkakaisa ng militar. So, kaya hindi pwedeng humalo sa kilusang pamumulitika yung mga membro ng AFP, para manatili silang nagkakaisa. Ibig sabihin, sa kanilang tungkulin, pagka hinaluan kasi nila yan ng pamumulitika at nakapasok dyan yung estilo o maduming estilo ng politika, magkakagulo yan. May pare-parehong may hawak na armas yan. O malamang, matibay matiran na lang talaga dyan. So, sabi dito, ito ay para manatili ang pagkakaisa ng militar. Tiyakin na sila ay naglilingkod sa buong bansa, hindi sa isang individual o grupo. At pigilan ang paghahari ng militar sa politika. Alam nyo, kapag kasi hinalo natin ang AFP sa politika, kung makikita ninyo nung panahon po ni Marcos, nung hinawakan po ng batas militar ang buong Pilipinas, gobernador ka man, wala kang magagawa. Senador ka man, wala kang magagawa dahil batas militar ang ipinatutupad. Ngayon, malaki po kasi ang pagkakaiba ng batas militar o sa batas na ipinatutupad para sa mga sibilyan.
Naintindihan nyo po ba? O, tingnan nyo ng batas militar. Basta batas militar ang pinatupad, naku po, yari ka. Kapag ka hindi ka sumunod sa batas militar, iba po ang kaparusahan pag batas militar. Kung ano yung parusang binibigay nila sa kanilang mga membro, siya ding ibinibigay na parusa sa mga lalabag sa kanilang ipinatutupad na batas. Kaya nga hinihiwalay, inilalayo ng ating gobyerno yung militar sa pakikilahok sa mga kilusang pampolitika dahil madumi yan, di ba? At siyak na malaking gulo kapag laging sumasawsaw ang militar, di ba? So batay din po sa Omnibus Election Code BP 881 Section 261I at CSC Joint Circular Number 1S 2016. Bawal sa mga sundalo, pakinggan nyo to para po maintindihan ng ating mga kababayan. Para po hindi kayo, kumbaga, ignorante sa mga bagay-bagay na dapat din ninyong nalalaman. Sabi po dito sa Omnibus Election Code BP 881 Section 261 Joint Circular Number 1S 2016, bawal sa mga sundalo na gumawa ng pagpahayag gumawa ng mga pahayag o gawain na sumusuporta o kinukontra ang isang kandidato o politikong leader. Maliwanag po yan. So ang naging mensahe po kasi nito ni Colonel Mungaw ay tumutukoy po sa Administrasyong Marcos. So malinaw naman po na sinasabi dito, bawal sa mga sundalo na gumawa ng mga pahayag. So ibig sabihin doon pa lang mga kababayan ko, lumabag na po siya sa 1987 Constitution Article 16 na ipinatutupad po ng Section 5, mga minamahal ko mga kababayan, tungkol po sa batas militar. At sabi po dito, bawal gumawa ng mga pahayag o gawain ng sumusuporta o kinukontra ang isang kandidato o politikong leader para, pakinggan ninyo, mapanatili ang integridad ng prosesong politikal at ang profesionalismo ng militar. So para hindi mahulog na hindi professional ang isang militar, kinakailangan iwasan niya yan, di ba? So pag-usapan naman po natin, dito na po tayo sa punto sa isang usapin patungkol po sa kung ano ang kaibahan sa mga unang ordinaryong Pilipino sa mga militar. Ito pag-usapan natin. Mga ordinaryong Pilipino may karapatan sa kalayaan sa pananalita at pagpapahayag ayon sa 1987 Constitution Article 3 Section 4. Maaari silang magpahayag. Yung mga civilian po ang tinutukoy natin dito, mga kababayan, sabi dito, maaari silang magpahayag ng suporta o hindi pagsuporta sa gobyerno basta hindi labag sa batas. So kahit nga yung civilian, mga kababayan, may limitasyon lang din yung kanilang mga dapat sabihin sa ating mga leader ng ating bansa. May limitasyon lang ho yun. Maliwanag naman po na sinasabi dito. No? So, kaya nga kung maaalala ninyo, nung nagsagawa ng rally, yung kabila, no? Nung nagsagawa sila ng rally, meron naman po silang mga permit. Kasi karapatan, kasi alam nyo, kung hindi sinusunod ng ating gobyerno yung nakasaad sa 1987 Constitution Article 3, hindi sila bibigyan ng lisensya. Kaya po sila binigyan ng Philippine National Police ng lisensya, kung sino man na nagbibigay niyan, dahil yan po ay nakasaad sa 1987 Constitution Article 3, no? Section 4. Ngayon, ang problema, kung maaalala ninyo, kinasuhan po ni Mayor Isko Moreno yung mga lumabag
Ano yung mga nilabag nila? Una, nanunog sila ng motor. May nanaksak, may nambato, may nanira ng mga ari-arian. Kaya nga maliwanag na sinasabi dito, maaari silang magpahayag ng suporta o hindi pagsuporta sa gobyerno, basta dito yon. Basta hindi labag sa batas. Ibig sabihin, may limitasyon lang din. Kaya nga lamang ang pagkakaiba ng sundalo sa mga sibilyan, hindi maaaring magbigay ng kahit anong komento ang kahit sinong sundalong active, dahil yan ay sinumpaan nila bago pa man sila pumasok sa militar. Maliban na lang kung hindi yan nakasaad nung sila ay pumasok, walang agreement na ganon, wala silang sinumpaan na tutupad sa batas na ganyan, pwede nilang gawin. Ang problema, bago sila pumasok sa militar, isa yan sa mga pangunahing doktrina na dapat nilang sundin. Di ba? At ito pa, at hindi nagdudulot ng kaguluhan. Sabi dito, basta hindi lumalabag sa batas at hindi nagdudulot ng kaguluhan o paninira ng reputasyon ng walang basihan. Alam nyo mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, base lamang po ito sa aking obserbasyon. Halos lahat po ng rally na nakita ko, ewan ko lang kung ano rin yung inyong palagay. Pero sa akin lamang po itong palagay. No? Halos lahat po ng ginagawa nilang mga rally, lumalabag po sila. Unang-una, sa mga rally po na ginawa nung kabila, puro paninira po. Isa na po dyan yung sinasabi nilang ang ating Pangulo ay gumagamit ng ganito, etc. etc. Mayroon tayong Pangulong ganito, ganyan. Doon pa lang mga kababayan lumabag na sila sa batas Kaya nga lamang nakakagulat, nakakapagtaka, pagka malalaking tao yung naninira, tila hindi yata napapansin ng ating, o hindi yata napapanagot o hindi yata natatablan ng batas ng 1987 Constitution Article 3 Section 4. Naalala ninyo nung unang-unang rally dun sa Davao, ano ang unang ginawa nila? Hindi ba't ang unang-unang nangyari doon, bagamat walang kaguluhan na nangyari dahil balwarte nga yun ni Rodrigo Roa Duterte, meron silang ginawang paglabag doon. Una-una, yung sinabihan ni Rodrigo Roa Duterte ng ating Pangulo, ganito, pero wala naman silang basihan. Wala silang napatunayan. Diba? Maaari rin silang makilahok sa mga aktibidad na pampolitika. Ito po'y kadugtong nung sinasabi natin kanina na pwede silang magpahayag ng pagsuporta at hindi, basta wag silang lalabag sa batas o gagawa ng kaguluhan o paninira sa reputasyon ng iba, at maaari silang makilahok sa mga aktibidad na pampolitika. So, ibig sabihin, yung mga sibilyan, hindi yan hinihindian ng ating gobyerno. Halimbawa, pag-eleksyon, may karapatan silang mangampanya. May karapatan silang pumunta kung saan-saan para ikampanya yung mga politikong gusto nilang manalo. Iba po yan sa sundalo, no? Uulitin ko, ang mga sundalo po ay bawal silang makialam sa politika at dapat po, uulitin ko din, na manatili silang neutral. Ang kanilang pangunahing tungkulin kasi, para po maintindihan natin mga kababayan, ay ipagtanggol ang bansa at ang konstitusyon at hindi, ipagtanggol ang bansa at ang konstitusyon, hindi para ipaglaban ang mga interes ng politika o ng sino mang politiko dito sa ating bansa, no? So sana'y maliwanag po yan sa ating mga kababayan. Pero alam nyo, hindi naman po natin maiaalis sa ating mga kababayan na mag-isip po sila patungkol po sa naging o sa ginawa po ni Colonel Eddie Mungaw, no? Kasi sa totoo lang mga kababayan ko, hindi po natin maialis sa ating mga kababayan na may iba-iba silang reaksyon at may iba-iba silang agam-agam, no? May iba-iba silang mga, alam nyo na, di ba? Kasi
sumasabay po kasi sumasabay sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon. Base po sa aking mga nabasa, ito yung mga kanilang mga haka-haka lamang, hindi po natin ito kinukumpirma na totoo. Pero kayo na po ang bahalang mag-analisa kung posible bang mangyari o hindi ang haka-haka ng ating mga kababayan tungkol po dito kay Colonel Eddie Mungaw, So, sa totoo lang, sabi nila, maaaring binayaran daw etong si Colonel Eddie Mungaw, ng mga Duterte para hikayatin, yung mga, kasi official to at balita ko, ang hinahawakan nito ay napakaraming sundalo, mga trainee yata. Di ba? Parang nasa training center yata to, doon siya naka-assign. So, ibig sabihin, may mga bagitong mga sundalo dyan na pwede niyang hikayatin. So, yung iba naman, ang kanila namang mga sinasabi, ito hindi ko naman po kinukumpirmang totoo, pero kayo na po ang bahalang mag-analisa kung posible ba na totoo ito o hindi. Sabi naman ng iba, kaya daw nagsalita ng ganun laban sa pamahalaan ito pong si Colonel Eddie Mungaw dahil sa sumama ang loob nito dahil sa kakahintay nito na ma-promote siya. So kaya sasama daw ng loob nito dahil sa galit niya sa administrasyon ito, nagsalita siya ng hindi pagsuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o sa administrasyong Marcos. Pero base naman sa ibang mga kababayan natin na nababasa ko din yung kanilang mga sinasabi, mga reaksyon, sabi naman ng iba, posible naman. Dahil lang sa rango, laki-laki na ng rango niya, colonel na siya. Pag nagretiro pa siya, automatic naman pag ang isang sundalo o pulis, pagka yan ay nagretiro, pag colonel ka, general ka Diba? Kung tutuusin dapat, alam nyo, napakalaking pagpapala na para sa isang sundalo na makaabot ka ng ranggong tenyente o master sergeant, malaking bagay na yun. Sa totoo lang, yun nga lang ang ranggo mo ay sarhento, napakalaking bagay na yun Tapos, dahil lang sa hindi na ibigay yung promotion, naging ganun na, umaklas na siya. Pero sabi naman ng iba, ang haka-haka naman din po ng ibang mga kababayan natin, ang kanilang palagay, ang kanilang saloobin, ito'y base po sa aking nabasa, ang sabi naman po ng ibang mga kababayan natin, hindi yan ang hindi yan ang pinakadahilan, malamang nabayaran yan. Kasi, meron po akong nakausap, ito'y sa amin lamang po, pero hindi ko naman sinasabing totoo. Sabi ko nga, nasa inyong mga manunood o nasa inyong mga kababayan ang pag-aanalisa kung may posible ba na mangyari yung mga sinasabi ng mga kababayan natin. Ang sabi naman po ng aking kaibigan na retired colonel, sabi niya, kasi may mga kaibigan din po akong mga retired colonel May pulis akong kaibigan, kasama ko sa the Fraternal Order of Eagles. So tinatanong ko sila, lalong-lalo na yung kaibigan kong kapitan, ex-military din yun, official din yun. Sabi niya, hindi ako naniniwalang ganun. Kasi pag nagretiro yan may matatanggap yan na 3 million na mahigit. Kasi na ngayon mas malaki na Iba nung mga panahon niya di ba? So, malamang sabi nung aking kaibigan, malamang daw, sa kanya to hindi ko naman sinasabing kumpirmado na ito nga. Depende na yan sa kaisipan ng ating mga kababayan. Sabi nila, malamang inalok to ng posisyon. Para pag nag-retire ito, mayroon pa rin siyang trabaho. Kung maaalala ninyo mga kababayan, hindi ko naman po sinasabing paniwalaan ninyo. Nasa inyo naman po yan Pero kung makikita ninyo, si Sara Duterte, yung mga itinalaga po niya doon sa DepEd, mga ex-military po yun, mga general po yung iba doon. Di ba? Mga na yun, mga retire na yun, mga ex-army na official. So malamang,
ang iniisip ng ating mga kababayan, hindi naman natin sila mapipigil sa kanilang mga pananaw o sa kanilang mga haka-haka, na ganun ang isipin nila. Malamang, maliban na binayaran ito, pinangakuan pa ito ng posisyon na kapag nagawa niyang pahinain ang puwersa ng AFP at nagawa niyang hikayatin yung karamihan dyan, meron siyang bonus maliban doon sa ibinayad sa kanya. So, kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi po ng ating mga kababayan, yung kanilang mga haka-haka, nasa inyo na po yon, no? Kasi ang tanong ko lang naman dito, simple, posible bang mangyari yung mga sinasabi nila? Katulad ng sinabi ng kaibigan ko, na malamang binayaran yan, na mas higit pa doon sa kanyang retirement. Kasi, alam nyo kasi mga kababayan, dito sa ginawa niyang ito, kung hindi ako nagkakamali, pwede po siyang matanggal sa serbisyo at matanggalan ng pension. Kung di ako retirement pay. Kung di ako nagkakamali. Halimbawa, ang retirement pay niya, makukuha niya lahat-lahat ay 3 million. Malamang, sabi nga nung kaibigan ko, malamang, hindi lang 10 milyon ang binayad dyan sa ginawa niya. Kasi nga, tulad ng sinabi natin, alam niyo na, sinisikap po ng ating unang taga-kabila na mapababa talaga ang ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na papalapit na po yung tawag nito, yung impeachment, no? Laban po kay Sara Duterte. So, hindi po natin na maiiwasan na isa po yan sa maiisip ng ating mga kababayan. Pero dito sa ating programa, hindi naman po natin kinukumpirma na yan na nga. So, sabi ko nga, depende na yan sa analisasyon ng ating mga kababayan. So, kasi, kung totoo man na binayaran talaga itong si Colonel Eddie Mungaw, kung totoo yung palagay ng ating mga kababayan, malamang hindi lang 3 million ang ibinigay dito. O baka mas higit pa. Kasi, siyempre, ikaw ba naman, Colonel, alam mo, pag ginawa mo yan, alam mo yung doktrina, siyempre, maniniguro ka. Siyempre, nagkaroon mo na yan ng usapin. Ma'am, madam, boss, pag ginawa ko yan, maaalanganin ako dyan, maaaring malagay sa hindi maganda yung sitwasyon ko, paano ko yan. Siyempre, may agreement din yan sila kung totoo man pero hindi ko kinukumpirman totoo yan. Kung sakali lang na totoo man yung naging agam-agam ng ating o haka-haka ng ating mga kababayan, syempre nagkaroon mo na lang, ganito, ganyan, sige, yung 3 million mo na matatanggap mo pag retire mo, gawin kong 5 million, gawin mo tong papagawa ko sa'yo. Plus yung pangako ko pa na pag ako ang nakaupo, bibigyan kita ng mataas na posisyon. So, marahil pwedeng ganoon. Pero, hindi naman po natin yan sinasabi dito na paniwalaan ninyo. Depende na po yan sa inyo mga kababayan. Kasi may kanya-kanya naman po tayong analisasyon. Pero, lalagyan po natin ng pero. Pero kung sakali man mga kababayan, na yung mga naging haka-haka po ng ating mga kababayan ay totoo, no? Posible po na humarap o harapin ni Colonel Mungaw yung iba't ibang uri ng kaso. Hindi lang po isang kaso ang pwede niyang harapin dito. Kung hindi po ako nagkakamali mga kababayan, para po kay Colonel Mungaw, no? Pwede niyang harapin yung kasong direct bribery na nakasulat po sa Article 210 ng Revised Penal Code na binago naman po ng BP 871. Kung siya ay tumanggap ng bayad para gawin o hindi gawin ang isang aksyon na may kinalaman po sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng militar. Yan po ay base sa nakasulat po o sa nakasulat po sa Article 210 Revised Penal Code. No? So, tulad ng pagpapahayag ng hindi pagsuporta sa ating Pangulo. So, malinaw po mga kababayan. So, maaari siyang kung hindi ako nagkakamali, maaari po siyang mapatawad ng prison mayor 4 na taon hanggang 10 taon. Mabigat-bigat po yan mga kababayan. 10 taong pagkakakulong ang kanyang sasapitin.
at multa na hindi bababa sa 3 beses ang halaga ng bayad na natanggap niya. Halimbawa, ang binigay sa kanya ng ating kalaban 5 million. 3 beses yung sinasabi dito, mga kababayan. O maaaring wala din. So, kapag napatunayan yan, kung sakali mga, hindi naman natin sinasabi ditong totoo. Ang sinasabi lang natin dito, kung sakali na totoo man yan, yung 5,000 na ibinigay sa kanya, babawiin sa kanya ng gobyerno yan o ng hukuman na 3 beses, so magiging 15 million na yan. So, bukod pa po rito, mga kababayan, maaari siyang kung di ako nagkakamali, maaari din po siyang pagbayarin ng karagdagang parusa kung ang aksyong kanyang ginawa ay nagdulot po ng krimen. Diba? Pwede po yun kung sakaling totoo, kasi maaaring may mga masama siya maaaring magkaroon ng kaguluhan yan. Naalala niyo ng martial law na ang mga militar noon ay nahati sa dalawa. Kung di ako nagkakamali, si Ping Lacson, nung siya yung siya kay Marcos. Si Ping Lacson, naalala niyo nung martial law? Si Ping Lacson hindi bumitaw kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung iba bumitaw. Kaya muntik magkagera nun. 'Di ba? So, maliban po doon sa ating nabanggit kanina, tungkol po sa direct bribery, pwede rin po siyang humarap sa kasong violation of RA 3019, ng Anti-Graft and Corruption Practices Act, na kung saan ang pagtanggap ng anumang regalo o benepisyo para sa anumang aksyon na may kinalaman sa kanyang opisyal na tungkulin ay labag sa batas na ito. Malinaw po yan, mga kababayan, na kung saan po, mga kababayan, ito lilinawin ko lang, kanina 4 hanggang 10 taon, pero ito, ang binabanggit po dito, tungkol po sa nakasulat po o sa magiging kabayaran kapag lumabag ka sa RA 3019 ng Anti-Graft and Corruption Practices, ay pwede kang maaari siyang makulong ng 6 na taon hanggang sa 15 taon. Mas mabigat po to, mga kababayan. Maaaring yung 4 na taon, 10 taon niya, sagasa na lang yun. Ito ang magiging mabigat dito, yung 6 hanggang 15 taon. At pagbabawal na muling makapagtrabaho sa gobyerno. Nako, mabigat po yan, mga kababayan. Kung sakaling makalaya man siya, paglaya niya, maliban na nakulong na siya ng 15 taon, hindi na siya pwedeng mag-apply kahit sa anong gobyernong tanggapan. Diba? Hindi lang po yun, mga kababayan. Kung sakali din na totoo yung mga agam-agam o yung mga sinasabi, yung mga nagiging pahayag ng ating mga supporters o ng ating mga kababayan, maaari din po siyang maharap sa violation of 1987 Constitution o Article 16, Section 5. Ano bang sinasabi dito? Ang paglahok sa partidong politika at pagpapahayag ng suporta o hindi pagsuporta sa isang pinuno bilang opisyal ng militar ay labag sa konstitusyon. Malinaw po yan. Maaari siyang mapahinto sa trabaho at harapin ang mga administratibong kaso bukod sa mga kriminal na parusa. So haharap itong si Mungaw sa administratibong kaso. Alam nyo, kapag ang isang pulis, pagka yan ay nakasuhan ng administrative, nako, delikado ka. Papunta na po yan dun sa pagkakatanggal. Malinaw naman po yung sinasabi dito, maaari siyang mapahinto sa trabaho. So yun ang sinasabi natin dito, tulad na din po ng nabalitaan natin, na sa pag-iimbestiga ngayon ng Armed Forces of the Philippines, dito po kay Colonel Mungaw, posible po siyang matanggal sa serbisyo. Ngayon, maliban po dito kay Mungaw, kung sakaling totoo nga, ito hindi natin kinukumpirmang totoo, lagi kong sinasabi. Ito po'y mula lamang sa mga nagiging reaksyon po ng ating mga kababayan na sinasabi ko naman po dito. So bahala na po kayong mag-analyze kung posible ba o pwede bang mangyari yung kanilang mga kalkulasyon. Diba? So, tungkol naman po, kung sakali mang totoong sinuhulan nga ni Sara Duterte o ng mga Duterte itong si Colonel Mungaw, meron din pong karapatang kasong haharapin ng mga ito kung sakali lang na totoo
Kung hindi ako nagkakamali, sila po ay maaaring maharap sa corruption of public officials o ng Article 212 Revised Penal Code. Ang sino mang nag-alok, pakinggan ninyo, nangako o nagbigay ng bayad sa isang opisyal ng gobyerno ay makakakuha ng parehong parusa tulad ng opisyal na nadaya. Diba? So, ibig sabihin, kung ano yung mga kasong ibibigay kay Mungaw, siya ding haharapin. Maliban lang doon sa administrative. Kasi, hindi naman, pwede din pala. Kasi, public official din naman pala si Sara Duterte. So, maliban sa pagbabawal na makapagtrabaho sa gobyernong muli, yung mga katulad nila, maaari din po silang harapin ang kasong paglabag sa RA 3019. Diba? Bukod pa po rito mga kababayan, kung ang bayad na natanggap ay hindi may paliwanag, itong malupit, itong patindi. Bukod pa rito, sabi dito kung ang bayad na natanggap ay hindi may paliwanag, ang pinagmulan. Yan Kung hindi daw may paliwanag nitong, halimbawa, iniimbestigahan na si Mungaw, siyempre, tatanggihan. Kung halimbawa totoo pero hindi natin sinasabi dito totoo nga. Uulitin ko, ito'y agam-agam lang po ng ating mga kababayan na nasa inyo na po kung posible bang mangyari. No? Kung sakali, siyempre tatanggihan. Ngayon, pag napatunayan na parang kaduda-duda kung saan nanggaling yung yung pera niya, siyempre, maaari pang idagdag po sa kanya, mga kababayan, yung kasong money laundering ng RA 9160. Ang mga kaso pong ito ay haharapin sa Sandigan Bayan ng mga ito. Ang hukuman na may jurisdiction po sa mga krimen ng mga opisyal ng gobyerno. So, ibig sabihin, kapag napatunayan niya, kung sakali mang totoo to, pag dumating sa punto na totoo nga, pareho po silang haharap sa Sandigan Bayan. Pero alam niyo mga kababayan, hindi naman kasi masyadong kinlaro kung ano ba talaga yung mga, kasi yung iba parang binura yata kung di ako nagkakamali, kasi hinahanap ko yung mga naging sa account ni Colonel Mungaw, parang wala na akong makita. Pero ganun pa man, kung ano man yung kanyang mga naging paglabag, sana maging malinaw po sa lahat, no? Pero sabi ko nga sa mga active na militar, kung gusto ninyong magpahayag ng inyong hindi pagsuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaya naman kayong umalis sa serbisyo. Diba? Malaya kayong umalis sa serbisyo. Mahirap naman kung pagbibigyan kayo dahil lang sa inyo yung doktrina na matagal lang sinusunod ng Armed Forces of the Philippines ay masisira na lang ng ganun-ganun. Hindi naman papayag yung mga naunang naging member ng Armed Forces of the Philippines dyan. Diba? Maliban na sinisira nyo na yung nakasulat dun sa 1987 Constitution, Article 16 ng Section 5, parang binabastos nyo pa yung mga nauna sa inyo, yung mga senior ninyo na tumupad o sumunod sa doktrinang yan. Diba? So, ganun pa man, sana magkaroon po ng malinaw na kasagutan o pag-iimbestiga tungkol po dito nga naman sa mga naging pahayag po ni Colonel Mungaw. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.